Noong February 11, 2026, sa lungsod ng Toledo, Cebu, isang 12 years old na batang babae ang nagpaalam lamang na bibisita sa kanyang lola. Siya ay nakasuot ng simpleng kasuotan, wari isang saglit at hindi kalayo ang pag-alis. Sapagkat cellphone lamang ang kanyang dala, wala itong bag. Walang anumang palatandaan na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita siyang buhay. Ang inaakalang karaniwang pagbisita ay mauuwi sa isang karumaldumal na trahedya. Isang pangyayaring yayanig hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong komunidad. Makalipas ang ilang araw, siya ay natagpuan sa isang masukal na gubat, nakagapos sa isang puno sa isang kalagayang mahirap ilarawan. Isang tagpong kayang durugin ang puso ng kahit sinong magulang. At ang pinakamasakit sa lahat, ang gumawa ay hindi isang estranghero, kundi isang taong malapit at pinagkakatiwalaan ng pamilya. Si Crystal Joy Abarquez, isang batang ang kaarawan ay saktong pumapatak sa araw ng Pasko, isang espesyal na regalo para sa kanyang mga magulang na sina Christine at Jordan. Para sa kanila, siya ang buhay na katuparan ng kanyang pangalan, isang joy na nagsilbing liwanag at dalisay na saya sa kanilang tahanan. Bilang pangalawa sa magkakapatid at isang masunuring grade 6 graduating student, siya ay naghahanda na sa nalalapit na graduation. Kilala si Crystal sa kanyang walang pagod na sigla. Sa mundo ng social media, masisilayan ng isang simpleng bata na laging bida sa mga palatuntunin ng paaralan at komunidad. Sa mga video na inyong nakikita, damang-dama ang kanyang hilig sa pagsasayaw, mga galaw na puno ng tawa, indayog na puno ng pangarap, at mga sandaling kasama ang kanyang pamilya at kaibigan. Ngunit hindi nila akalain na dadating agad ang araw na babaliktad ng lahat. Noong hapon ng February 11, 2026, na magpasya ang magkakapatid na pumunta sa bahay ng kanilang lola para humingi sana ng ulam. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas pinili ni Crystal Joy na magpaiwan muna upang maglaro sa kanyang cellphone. Hindi akalain ng kanyang inang si Christine na ang sandaling iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Dala lamang ang kanyang cellphone at walang anumang bitbit na gamit, lumakad si Crystal Joy patungo sa kanyang lola. Isang simpleng lakad na ang layon ay mabilis ding pagbabalik. Ngunit lumipas sa mga oras at sumapit ang dilim, hindi na nakauwi ang bata. Dahil sa matinding kaba, agad na kumilos ang ina. Sa pag-asa may makakakita sa anak, mabilis siyang nag-post sa social media at formal na iniulat sa mga otoridad si Crystal Joy bilang isang missing person. Sa isinagawang investigasyon ng Toledo City Police Tracker Team, narepaso ang mga CCTV sa paligid. Doon tumambad ang huling sandali ni Crystal Joy. Noong una nakikita siyang naglalakad habang nagsiselfone, nakasuot ng green na damit at black na jogging pants. Ngunit ilang sandali makikita na siyang nakasakay sa isang motorsiklo kasama ang isang lalaki na mukhang sinadyang magsombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Lumipas sa mga araw, wala pa rin Crystal Joy na nakikita, kaya ang kaba ay naging desperasyon. Maging ang mayor ng Toledo City na si Mayor Marjorie Joey Perales ay naglabas pa ng pabuya para sa sino mang makakapagturo sa bata. Ngunit sa ikawalong araw ng paghahanap, matatanggap ng pamilya ang balita na hindi nila inaasahan. Dumating ang February 19, 2026 sa Barangay Ibo, may isang asong nanangalang Meyat ang nakadiskubre na hindi kayang mahanap ng mga tao. Nagulantang ang mga residente na makitang may tangay na bahagi ng tao habang ito ay pabalik sa bahay na nag-aalaga rito. Doon nadiskubre ang karumaldumal na sinapit ni Crystal Joy. Sa isang masukal at liblib na lugar, natagpuan siyang nakagapos sa puno gamit ang mismong drawstring o tali ng kanyang jogging pants. Dahil sa tagal bago siya nahanap, ang kanyang labi ay nasa advanced stage of decomposition na. At ang masakit pa rito, siya ay tinanggalan ng itaas na bahagi at natagpuang malayo sa kanyang katawan. Sa pagsisiyasat ng mga reporter sa crime scene, may mga nakitang bagay na ginagamit sa bawal na substance tulad ng foil at posporo. Dito na pumasok ang hinala ng mga otoridad na ang krimeng ito ay posibleng bunga ng pinagbabawal na substance. Ngunit sa karumaldumal na pangyayaring ito, may kinalaman kaya ang nakitang lalaki sa CCTV? Sino kaya siya? Kilala kaya siya ng biktima para ito'y umangkas sa kanya? Sa kabilang banda, dahil sa tapang ng tatlong confidential informants,
natukoy ang suspect. Ito'y si Ruel Villapaña Jr. At ang masakit na katotohanan para sa pamilya, si Ruel ay hindi estranghero. Siya ay second cousin o pamangkin sa pinsan ng biktima. Ayon sa pamilya ay sumama pa daw ito sa paghahanap kay Crystal Joy. Dahil dito nagbigay ng matinding panayam ang mga kamag-anak, lalo na ang ina ni Crystal Joy. Tawagan akong anak, dili na makontak. Nagsigimig tawag, nagsigimig banhas bilang adlaw wala dyan ning kuan pero salbahis kay ning tawanan. Di ay iya ning gitaguan. Di sakita, sakit juga iya gibuhat sa akong anak. Siya, paaski-asin pa siya nga si mutabang siya pangita. Sa kabilang banda, lumalabas naman sa investigasyon na si Ruel ay pabalik-balik pa sa crime scene bago siya nadakip. Tila tinitignan kung nahanap na ang labi. Mas lalong uminit ang ulo ng publiko nang malaman ang background ni Ruel. Simula noong 2021 ay naninirahan na siya sa Toledo. Pero mayroon pala siyang nakabinbing kaso ng 2 counts ng rape sa Iloilo. Kahit na-recover na ang motor at positibo siyang kinilala ng mga saksi, todo tanggi pa rin si Ruel. Kalau may pakuano mo may ibang bata pa to. Nya to ako na may anak ko na bay. Mabitong ikabit ko pangita. Sa kabila ng kanyang paliwanag, ang hustisya ay mabilis na kumilos. Siya ay nasa kustodiya na ngayon at agad namang ibinigay ni Mayor Joey Perales ang pabuya sa mga impormanteng naging susi sa kanyang pagkakadakip. Ang mga labi ay sinasailalim sa autopsy upang formal na matukoy ang sanhi ng pagkasawi at upang kumpirmahin kung ang biktima ay inabuso bago pinaslang. Gagamitin ang resulta ng autopsy bilang karagdagang ebidensya sa pagbuo ng kasong murder laban sa suspect na si Ruel Villapaña Jr. Sa gitna ng pagluluksa, may isang tagpo na sadyang nakakadurog ng puso. Isang kamag-anak ni Crystal Joy ay nagtungo sa Toledo City Jail hindi para sa kaso, kundi para sabihin sa ama na si Jordan Abarquez na wala na ang kanyang anak. Si Jordan ay matagal nang nakakulong dahil sa ibang kaso. Isipin niyo ang sakit, ang isang ama na nasa loob ng rehas, walang magawa kundi tanggapin ang balitang ang kanyang munting anak ay pinaslang sa pinakamalupit na paraan. Isang pamilyang tila pinagkaitan ng pagkakataong maging buo bago pa man dumating ang trahedyang ito. Ano ba ang naghihintay kay Ruel Villapaña Jr. kung mapapatunayang nagkasala sa harap ng batas? Dahil ang Pilipinas ay wala ng penalty, ang pinakamabigat na parusang kakaharapin niya para sa ay reklusyon perpetua. Ito ay hindi lamang simpleng pagkakulong. Sa ilalim ng ating revised penal code, ang reklusyon perpetua ay nangangahulugan ng pagkakakulong na mula 21 hanggang 40 years. Ngunit dahil ang biktima ay isang menor de edad at ang krimen ay ginamitan ng labis na karahasan at substance, ang suspect ay posibleng mabilanggo ng habang buhay na walang posibilidad ng parol. Bukod sa pagkakakulong, kakaharapin din niya ang tinatawag na civil interdiction. Mawawala ang kanyang karapatang humawak ng ari-arian, bumoto o humawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang buhay. Magbabayad din siya ng dambuhalang danyo sa pamilya Abarquez para sa civil indemnity at moral damages. Kung mapatunayan din sa autopsy na inabuso ang bata, madaragdagan ang kanyang kaso ng statutory rape na may kaakibat ding habang buhay ng pagkakabilanggo. Sa huli, mabubulok ang suspect sa loob ng rehas. Kung mapapatunayan, ito ay isang maliit na kabayaran lamang para sa buhay na kanyang kinuha at sa pangarap na kanyang winakasan. Ang huling update as of recording ay lumabas na ang death certificate ni Crystal Joy. Ayon sa dokumento, ang pangunahing sanhi ng kanyang pagkasawi ay ang matinding pressure sa kanyang leeg or manual strangulation na nagpapatunay na siya ay sinaktan hanggang sa siya ay masawi. Sa paglipas ng panahon, may 3 batang ang mga kwento ay pinagtagpi-tagpi ng iisang malagim na sinapit. Isa na dito ang kay Crystal Joy. Bagamat may pagitan na 7 hanggang 8 taon, ang bawat isa ay nawala. Nalinlang at tatagpuang wala na sa paraang hindi masisikmura ng kaisipan ng tao. Ang kanilang mga labi ay nagiiwan ng isang tahimik ngunit mabigat na mensahe. Hindi ito ordinaryong krimen. Noong March 11, 2019 sa Lapu-Lapu City, natagpuan ang labi ni Christine Lee Silawan, 16 years old, high school student sa isang bakanting lote. Ipinakita ng investigasyon na siya ay inabuso at nagtamo ng maraming sugat. Ayon sa otoridad, ang kalagayan ng kanyang muka ay sinadyang sirain upang mahadlangan ang pagkakakilanlan. Ang kaso ay nagdulot ng matinding takot at galit sa publiko noong panahong iyon.
Samantala, noong February 8, 2011, sa Minglanilla, Cebu, pauwi na si Ella Joy Pique. Siya ay galing sa paaralan kasama ang mga kaibigan nang inalok ng sakay ng isang magkasamang dayuhan at Pilipina na sakay ng isang sasakyan. Kinabukasan natagpuan ang kanyang labi sa isang bangin sa Barili, Cebu. Mahigit 45 kilometers ang layo mula sa kanyang tinitirhan. Ipinakita ng ulat na siya ay nakaranas na matinding pananakit bago bawian ng buhay. Sa kaso ni Crystal Joy, Christine at Ella ay iisa ang kapansin-pansin. Una, walang sapilitang pagdukot. Pangalawa, ang mga biktima ay napaniwala o nahikayat. Si Crystal Joy ay nakitang sumakay sa motorsiklo ng kanyang pinsan na si Ruel, batay ito sa CCTV footage. Samantalang si Christine Lee naman ay nakipag-ugnayan sa isang lalaki sa Facebook na gumamit ng peking account na CJ Diaz na kalaunan ay iniuugnay kay Renato Lienes. At si Ella Joy naman ay kusang sumama matapos alukin ng sakay pauwi. Sa lahat ng kaso may tiwala at iyon ang naging simula ng trahedya. Ang kaso ni Christine Lee Silawan ay tinuturing na solve matapos umamin ng suspect. Bagamat kalaunan ay binawi niya ito at pumanaw habang nasa kustodiya. Ang kaso naman ni Ella Joy Pique ay nanatiling opisyal na unsolved. Ang inakusahan ay napawalang sala at ang isa pang pangunahing personalidad sa kaso ay nakalabas na ng bansa. Sa kaso naman ni Crystal Joy Abarquez, ayon sa pamantayan ng PNP, ito'y papalapit na sa estadong solve. May tinuturo ng suspect at patuloy ang paghain ng kaso. Ang sinapit ni Crystal Joy ay hindi lamang isang ulat ng krimen, ito ay isang malakas na babala sa kaligtasan ng ating mga anak at isang pagsampal sa realidad ng salot na dala ng pinagbabawal na substance. Sa lahat ng ito, ano na ang nangyayari sa ating panahon? Sa panahong muling nagiging talamak ang pinagbabawal na substance, tila mas dumadami ang mga trahedyang hindi kailanman dapat mangyari. Mga buhay na winawasak, mga pamilyang habang buhay magdadala ng sugat. Sa kaso ni Crystal Joy, ang gumawa ay hindi estranghero, kundi isang kamag-anak, isang taong pinagkakatiwalaan, isang katotohanang mas masakit tanggapin kesa sa mismong krimen, na may managot sa batas ang may sala at makamit ng biktima ang hustisyang tila pinagkakait sa kanya. Ang kaso ni Crystal Joy ay patuloy pa ring umuusad. Naway ang kapayapaan ay makamit niya at ng kanyang pamilya. At para sa lahat ng magulang, magsibi sana itong paalala at babala. Huwag basta hayaang umalis ang inyong mga anak ng mag-isa at dagdag na natin na maging mapagmatsyag sa kung kanino sila ipinagkakatiwala kahit pa ito'y sariling kapamilya. Dahil minsan ang panganib ay nagmumula sa lugar na hindi natin inaasahan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!